Isa ka rin ba sa mga nai-stress regarding sa ganitong klase ng hair status? At kung hindi nyo po alam, maaari pa po natin ma-repair yan or maayos yan kagaya nito. At kung mapapansin nyo na malaki din talaga yung pinagbago ng hair ni client. At ito na nga po pala yung hair status ni client. Kung mapapansin nyo naman, wavy na may pagkakulot talaga yung hair niya at galing po yan sa ribbon. Kung mapapansin nyo naman, mukha talagang nasunog or natusta yung hair ni client. Dahil kung mahahawakan nyo yung hair ni client, para talaga siyang super rubberized. Dahil nga daw nagpa-semi-ribbon siya before, then next no, nagkaroon siya ng pageant at kinulot yung hair niya, then in-spray net pa. Kaya naman hindi din talaga nakakapagtaka kung bakit nagkaganito yung hair ni client. At ang malala pa doon, nagpa-hair blackening pa si client. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit nagkaganito yung hair ni client. At sa punto nga ito, nag-section na ako into 4 section yung hair ni client at nagsimula na ako mag-apply ng rebonding cream number 1. Ang una ko nga palang in-applyan dito, yung pinaka-regrowth part o yung pinaka-bagong tubo ng hair ni client. Yung in-applyan ko dito, yung makakapal or matitibay na hair ni client or yung pinaka-virgin part ng hair niya. Hindi natin pwede isabay sa first application yung previously rebonded na hair niya na nangarag at nangulot dahil maaari itong masunog or lalong mag-dry. Kaya naman dito sa part na to, 2 to 3 inches lamang lang hair niya yung pinaka-regrowth part yung in-applyan ko ng rebonding cream number 1. At sa part na nga ito, na-applyan ko na ng rebonding cream number 1 yung pinaka-regrowth part ng hair ni client or yung pinaka-virgin part or yung pinakamakakapal or matibay na hair. At need nga po natin mag-spray water sa mga previously rebonded or sa mga hair ni client na nangarag or nag-rubberize. Dahil pag nalagyan ito ng rebonding cream number 1, maaari mga roots or mag-rubberize or mag-dry kaagad ito. Kaya naman sa ganitong klase ng hair ay kailangan may alalay po tayong spray water para hindi mga roots or mangarag yung hair ni client. After 1 hour na babaran sa pinaka-regrowth part ng hair ni client, nag-re-application ako ng gamot ng rebonding cream number 1 nang sa ganun tumikit sure na lahat ng hair strand ni client is ma-applyan evenly. Syempre, kung ano po yung ginawa nyo sa first application, ganun din naman din po sa re-application natin. At kung mapapansin nyo nga sa part na to, ay nag-aalalay talaga ako ng spray water sa hair lower part ng hair ni client to make it sure na hindi talaga ito mangangarag or mangangarus. Then, 30 minutes ko nga po ulit binabad yung hair ni client, total of 1 hour and a half kung nababad yung pinaka-regrowth part niya. Then, right after nga palang mababad ang 30 minutes yung re-application ko kay client, magpuproceed naman po tayo sa pagbababa ng gamot, kaya naman ini-sprayan ko na ng water yung hair ni client. Ang purpose nga po pala ng spray water para maiwasan natin mga rag or mga roots yung hair ni client habang ina-applyan natin ito ng rebonding cream number 1. Kaya naman sa puntong ito ay parang papasadahan ko lang or a-applyan ko lang ng bahagya yung hair ni client or yung ibababa ko lang yung mismong rebonding cream na nanggaling sa taas papunta sa baba. Nang sa ganon ay hindi masyado matapang yung rebonding cream number 1 natin dahil ibababa lang naman natin yung gamot na nanggaling sa taas papunta sa baba. Much better nga din po pala kung susuklayin nyo na lang yung gamot pababa. At syempre alalayan nyo lang din po yung hair ni client the moment na nag-a-apply po kayo ng gamot or nagbababa kayo ng gamot. Pag nakikita nyo po nag-elastic or nagra-rubberize, mag-spray water lamang po kayo. So ganyan lang naman po ako kasimple kung paano ako nag-a-apply or nagbababa ng gamot, especially sa mga previously rebonded na nasunog or nangarag. At maaari nyo itong ma-try yung ganitong technique sa mga client nyo na may ganitong klase ng hair status. Kasi kung gusto nyo talaga ma-straighten or mag-flatten yung hair ng mga client nyo na mga nangarag or nasunog, kailangan nyo talagang padaanan nito ng rebonding cream. Syempre, kailangan right application at right analyzation sa hair status ni client the moment na nag-a-apply tayo ng ganito. At sa point na nga ito ay pinas forward ko na yung video dahil pag mabagal ay sobrang tatagal yung video clip na ito. At for sure naman masusundan nyo yung procedure or application ko kung paano ko ginagawa yung hair ni client. Kung ano yung ginawa natin sa first application or sa first side or first layer, ganun lang din naman po gagawin natin sa mga susunod na layer na gagawin natin. And I hope na sana makatulong ito sa mga hairdresser or sa mga baguhan na gustong matuto sa paggawa ng hair. At ginawa ko nga po pala yung mga sample video tutorial na ito para sa mga interesado na hairdresser or salon owner na gusto pong ma-improve yung kanilang hair creation. At syempre para na rin sa mga client na nawawalan ng pag-asa pag ganitong klase yung kanilang hair status. Dalas daw kasi pag ganito ang hair status mo ay wala nang talagang solusyon kundi haircut or treatment na lang yung maaaring magawa sa hair nila. At madami din ako mga clients na ganitong klase ng hair status na tinatanggihan sa iba't ibang salon. Syempre ayoko din mawalan ng pag-asa yung mga clients or yung mga tao na merong ganitong klase ng hair status. By the way, 20 minutes ko lang po binabad yung re-application ko sa lower part ng hair ni client at yung binanlawan ko na yung hair niya, ito na po yung naging hair status niya after po namin siya ma-blow dry. At kung mapapansin nyo naman, makita nyo din talaga yung visible result sa hair ni client even na banlawan at blower pa lang yung ginawa namin, nag-straighten at nag-flatten na kagad yung hair
hair niya. At dito nga sa part na to, sinection ko na into 4 section yung hair ni client dahil magpuproceed na po tayo sa pag-hair iron or pagpaplansya. At kung mapapansin nyo naman yung hair status ni client dito, especially yung lower part, mukha talaga siya magpuputol-putol or mapuputol. At syempre sa paggamit po ng hair iron or heat temperature, nakadepende po ito palagi sa hair status ni client. At kung magpaplansya nga po pala kayo ng ganitong klase ng hair status, ang una nyo pong lulutuin or yung paplansyahin yung pinaka-regrowth part o yung mga bagong tubo or yung makakapal pa po yung hair strand. At kung makapansin nyo naman, the way kung paano ko pinaplansya yung hair ni client, nagpo-focus talaga ako sa pinaka-regrowth part niya or yung sa pinaka-virgin hair niya. Ganyan lang naman po ako kasimple kung paano ko mag-hair iron or magplansya ng ganitong klase ng hair status. Kung baga sa lower part ng hair ni client ay kailangan lang natin tong pasadahan ng plansya. Hindi natin kailangan lutuin or tustahin yung lower part dahil maaari itong mga roots or mag-rubberized ng malala. Basta ang kailangan nyo lang dito maluto sa hair iron yung pinaka-regrowth part niya o yung pinaka-bagong tubo. And regarding nga po pala sa paggamit po ng heat temperature, lagi po ito nakadepende sa hair status ni client. Pag napapansin nyo natutusta, natututong yung hair ng mga client nyo habang hini-hair iron nyo sila or pinaplansya nyo yung hair nila, ibig sabihin po, nasa overheat temperature po kayo, kailangan nyo po itong babaan. Pag nakikita nyo naman pong kumikintab yung hair ng mga client nyo habang pinaplansya nyo po yung hair nila, ibig sabihin po nasa right heat temperature lamang po kayo. Ang basehan po natin palagi ay yung reaction or magiging result po or outcome po ng hair ni client while na pinaplansya po natin sila. Then right after ko nga pala matapos hair iron yung hair ni client, ito na din po kagad yung naging resulta ng hair ni client. At kung mapapansin nyo naman, R1 pala after hair iron ay plakado at nag-flatten na kagad yung hair ni client at parang pwede na siyang umuwi. Siyempre hindi natatapos dyan dahil ito po yung ginagamit po namin na pangmalakasan especially sa mga dry hair, damage hair or sa mga hair na nasunog. So miracle treatment is the key talaga especially sa mga hair na nangarag, nag-rubberize or sa mga ganitong klase ng hair status. Nababad nga po pala si miracle treatment sa hair ng mga client. Usually inaabot lamang po kami ng 30 minutes up to 1 hour. Ang din po pala ito sa mga dahilan kung bakit nagiging maganda or bouncy, shiny yung hair ng mga client namin dahil din po sa ginagamit po namin products. After ko nga pala mababaran yung hair ni client dito, nag-proceed na din kagad kami sa pag-blow dry at ito na din po kagad yung naging resulta ng hair ni client after ko siya ma-blow dry. Kaya naman yung matapos ko ma-blow dry yung hair ni client ay pinadaanan na namin kagad ito ng hair iron at ito na din kagad yung naging resulta ng kanyang hair. Super happy and satisfied nga po pala si client dahil hindi niya na talaga inaasahan na maaari pang maging ganitong klase yung hair niya. Yung tipong hindi na daw talaga siya umaasa na maayos or marirepair pa yung kanyang hair pero ganito po yung naging resulta. Kaya naman habang binabalasa ko yung hair ni client ay super happy and satisfied talaga siya sa aming hair creation or hair transformation na ginawa sa kanyang hair. Sa mga nagtatanong po kung ano pong products yung ginagamit po namin sa hair ng mga clients po namin, The Unbeatables products po yung ginagamit po namin na kung saan maaari nyo po siyang ma-avail through Black App and Orange App. Available nga po pala yung product Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman kung salon owner ka, hairdresser ka or future hairdresser ka and still looking for the right product para sa mga clients mo, I highly recommend this one. Kaya for sure talagang babalik-balikan kayo ng mga clients. At ito nga din po pala yung dahilan kung bakit kami dinadayo ng mga clients namin na nanggagaling pa sa iba't ibang lugar at iba galing pa ng ibang bansa. Make sure lang din na once na nag-avail po kayo ng product ay manood po kayo ng mga sample tutorial video kung paano po siya gamitin. Thank you so much for watching and don't forget to like and follow and see you on my next vlog.